Is your heart happy? Now? Yeah. Your heart is happy? Okay, we'll find out. Have you ever stalked an ex on social media? Sumilip ka ba sa account na kamusta na kaya siya? Hello Kathden fans! Ito na nga ha, nabuhayan ng loob ang mga Kathniel fans, mga kasambreros dahil dito na nga sa lie detector test kagabi ni Sir Daniel Padilla, no, na kasama niya si together with Sir Ian Veneracion, na ini-stalk niya pala si Ma'am Catherine, mga kasambreros, kasi syempre no, ex, parang sabi ni Sir Ian Veneracion ay make sense kapag ini-stalk mo ang iyong ex kasi nga ex mo yun, yung naging part ng iyong buhay, tapos gusto mong malaman yung mga updates mo. Tapos yun nga, although nilaro ni Sir Daniel Padilla yung kumbaga pa yung lie detector test challenge kagabi, ay ang mga Kathniel fans parang pinatawad na rin na parang move on na, naka-move on na, tapos baka magbalikan. Tapos sabi pa ng post ng isa dito, what if hindi talaga sila nag-break, no? Kapag parang kasal na lang inaantay, minumulto ng what if hindi sila naghiwalay, siguro ikakasal na sila ngayon. So parang ganun. Tapos may mga fans dito talagang syempre yung mga Kathniel fans ay pinag-connect din yung Pilipinas Got Talent na nag-confirm si Ma'am Catherine na nanonood siya ng Incognito and so on. So sabi ng ilan, nanonood agad, hindi pa pwedeng sa social media lang kasi syempre no, nagpo-promote din ng cast ng ang team ng Incognito, so maaaring nalaman at saka nakita lang ni Ma'am Catherine, so parang ganun mga kasambreros. Pero yun nga no, para sa atin na Kathden fans ay wag nang balikan ni Ma'am Catherine ang kanyang ang kanyang nakaraan kasi parang mahihirapan siya lang din, yung mahihirapan ulit, no, masasaktan kasi napatawad na niya, yes, no, their friends, yes, maging si Ma'am Carla Estrada ay magkaibigan sila, yes, but not to the point na magbabalikan as jowa, mga kasambreros, kasi ibang usapan na po iyon. And that will also create decision sa buhay niya na either magbabago for better or for worse, mga kasambreros, na situation. So nga no, talagang nabuhayan man sila ay tayo po ay panatag tayo sa Team Kathden, mga kasambreros, na sila pa rin na magkakatuluyan sa takdang panahon, mga kasambreros. And yun nga no, bukas ay meron tayong event na aantayin, yung VP Choice Awards, mga kasambreros, pero yung niyan baka the other day na kasi, or the next day na, mga kasambreros. Sa item natin, mga kasambreros, ito kakapost lang ito kagabi. Sabi niya dito, parang nalaman niya na friends si Ma'am Catherine at saka si Ma'am Maine Mendoza, kasi mga tao nga, di ba, parang ginagawa sila ng issue. So ang post dito, sabi niya, no, pero di ko talaga in-expect na maging friends sila. Been a fan of Catherine for so long, and napansin ko na di talaga siya pala-like ng random photos na mga pina-follow niya kung di niya ka-close, but seeing her liking Maine's random posts, ayan niya, no, kasi nila-like ni Ma'am Catherine yung mga post ni Ma'am Maine Mendoza. And come to think, kasi si Zanjo Marudo at saka si Ria Atayde, tapos si Arjo Atayde, di ba, magkapatid, tapos si close sila lahat ni si Zanjo at saka si Kath, close din yan sila, mga kasambreros. So pinost dito yung mga public appearances dati kasi umattend din ng celebration like yung binyag or dedication ng anak ni Zanjo Marudo. And pinost nga dito yung mga nilike ni Ma'am Catherine na post ni Ma'am Maine Mendoza, tapos yung public appearances nila sa mga sa occasions, no. Andito rin po, mga kasambreros. So wala silang mapagalit sa isa't isa. Yung mga wedding ceremonies dito, wedding ni Ma'am Maine Mendoza, nilike din pala ni Ma'am Catherine. So wag na natin silang tapos binati pa siya ni Ma'am Maine Mendoza ng happy 29th Kath, no, si Ma'am Catherine sa kanyang birthday, no, noong March 26 nga po, mga kasombrero. So
yung mga fans lang talaga ang parang nag-overreact, no? Nag-overthink na kasi Aldab sila dati, tapos ngayon Kath din na. So parang walang hindi sila magkagalit mga ka-Smurfs. As a matter of fact, ay close po sila. Yung mga fans lang talaga ng Aldab siguro at saka Kath din. Yung iba, no, na hindi gaanong malawak ang pag-iisip ay ginagawa ng issue. So, ito po ay malinaw na malinaw. Kath and Maine are great friends, actually close friends mga ka-Sombreros. Wag na natin gawan ng issue. Kumbaga pa, wag na natin na lagyan ng ibang mga meaning yung mga bad na mga thoughts at saka ideas natin mga ka-Sombreros. At para po sa ating Word of God mga ka-Sombreros, sobrang ganda po nito. Ang title po natin ay Maging Kontento. Hebreo or Hebrews 13:5, huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Sa English po, don't love money, be satisfied with what you have, for God has said, I will never fail you, I will never abandon you. Mga ka-Sombreros, kasi marami akong nakita minsan sa post na ang pera daw is evil. Ang pera daw ay masama, ang pera daw ay nasa demonyo. Hindi po totoo yun. Ang pera itself ay hindi po masama. Ang masama if you love the money. Kasi for the love of money is the root of all evil. Kasi ginawa ang pera para gamitin, hindi para mahalin at sambahin mga ka-Sombreros. So, naisingit ko lang po yan. So, the author of Hebrews emphasized throughout his letter many ways that Jesus is a superior and worthy of our faith and love. So, ang Hebrews po actually ay isa sa napakahalaga rin po na books sa New Testament. After counting a cloud of witnesses, that's Hebrews 12:1, who gained approval through their faith, the writer challenges readers with the command to be content with what we have. So, yun po ang sasabi niya talaga mga sus na let's free ourselves from the love of money. Kasi kapag ikaw po ay gahaman, ikaw ay sakim sa salapi, minamahal mo at sinasamba ang salapi, doon po magsisimula ang iyong kawalang kakontentuhan sa buhay. You are not satisfied. So, papatayin nun ang iyong pusong thankful, grateful sa mga small things mga ka-Sombreros, kasi nasilaw ka na dun sa you're always aiming to have this, to have that, no, to have more money, to have more income, to have more net worth, and so on. So, along the way, kapag binibigyan ka ni Lord ng mga maliliit na bagay, nagiging bulag ka. So, you are never thankful, you are never grateful. Instead, you always, kumbaga nagiging avaricious ka na, nagiging greedy, nagiging grabby, nagiging, glutton ka na mga ka-Sombreros. In particular. So the basis of our being told to be content with what we have is in fixing our eyes upon Jesus, the author and completer of the faith. So kapag tayo po ay nakatuon, nakafocus kay Lord Jesus mga ka-Sombreros, He will satisfy our spiritual being. Kapag yung ating soul, yung ating spiritual being po ay satisfied, it will also follow na maging satisfy ang ating entire individual. Kumbaga yung ating pagkatao mismo, magiging satisfy ang ating puso, yung ating isipan. We should be continually showing love to our brothers and sisters in Christ. So that's one way of satisfying ourselves as well. Because kapag si Lord po ang nagsabi, siya yung nag-drive sa atin in His spirit of satisfaction and contentment na nasa atin, nagkakaroon tayo ng motivation, nagkakaroon tayo ng drive, nagkakaroon tayo ng sort of compassion, and our heart will be filled with contentment. God cares for us and has provided us a new position of being alive in Christ, and has guaranteed our future, Christ-likeness, and so on. So, ang pagiging Christ-like kasi Jesus Christ, kahit na yung pinakain na niya yung 5,000 and 4,000 people, na isa sa dalawa sa miraculous acts and works ng Panginoon dito sa lupa na pinakain niya, di ba? Hindi siya nagreklamo. O meron lang tayong dalawang isda at saka ilang piraso ng tinapay. O meron lamang tayong kakarampot na dito, pero hindi siya hindi siya nagatubiling pasalamat. Instead, itinaas niya yun sa Panginoon, sa Diyos Ama, and then He opened His lips, He opened His mouth mga ka-Sombreros, and uttered words of thanksgiving sa Panginoon. So doon mo nakikita yung pagiging satisfied at saka kontento ni Lord Jesus Christ, and He set
an example para sa atin na tayo rin kahit na sa maliliit na bagay, maliit na pagkain, konting pagkain, no, dapat po ay magpasalamat tayo sa Panginoon and maging kontento. That's our verse speaks about, mga kasembreros. And since God cares for us, He will provide us our needs, mga kasembreros. And we can learn from this passage na sa araw-araw nating buhay, no, focusing on nurturing joy and positivity, practicing mindfulness techniques, or engaging in community service can enhance our tranquility and diminish the ugliness of envy. So, yung inggit, no, mawawala yun kapag focus tayo. Kapag parang siya, it takes a habit to break a habit. So, kung habit mo dati ay mainggitin, no, talagang wala kang kakontentuhan sa buhay, so it will also need another habit. So, that is, yun nga, no, yung pag-focus at saka gawin mong busy ang iyong sarili sa mga bagay na maka-Diyos and related to compassion, love, humility, and so on. Now, we have to realize, mga kasembreros, na yung provision ng ating Panginoon, yung kanyang binibigay sa atin, ay napakahalaga yun so that we will be content and be thankful instead of grumbling. No? Imbis na magreklamo, imbis na magpasalamat, ay nagreklamo ka. So, dapat we will do the latter, yung pagpapasalamat dapat instead of pagrereklamo, so that magiging kontento tayo sa buhay at hindi maging gahaman sa salapi. Alright, salamat po in the meantime, ha. Nawa po ay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, our Jehovah Jireh, provider Jesus Christ. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment po, mga kasembreros, and paalam po. I love you.